van na umaandar sa isang madilim na kalsada sa isang mabagyong gabi. Sa mga oras na yun, isang sasakyan ang huminto doon dahil nabutas ang gulong nito, at isang buntis na babae na nagngangalang Juyon ang nakikipag-usap sa kanyang kasintahan na si Suyon. Samantala, ang van driver na nagngangalang Jang Kyung-chul ay lumapit sa kanya at tinanong kung anong nangyari sa kanyang sasakyan. Sumagot si Suyon na nabutas ang gulong ng kanyang sasakyan, at tumawag na siya ng tow truck na paparating na doon ng anumang minuto. Sinabi ni Jang na baka malate ito dahil malakas ang nyebe at umalis upang suriin ang gulong. Sa telepono, binalaan siya ni Suyon na mag-ingat sa mga taong nasa paligid niya. Inutusan siya nitong huwag buksan ang pinto at manatili sa loob ng sasakyan. Kalaunan, bumalik si Jang sa kanya at kinumpirmang butas talaga ang gulong. Nagpasalamat si Juyon para sa kanyang tulong at pagkatapos ay bumalik na si Jang sa kanyang van. Umupo siya sa van ngunit hindi niya ito pinaandar. Matagal siyang nanatili doon, at naghinala na sa kanya si Juyon. Hindi nagtagal, biglang inatake ni Jang ang sasakyan gamit ang martilyo at sinimulang bugbugin ng husto ang babae. Napaiyak si Juyon sa sakit, ngunit hindi si Jang tumigil at patuloy na binugbog ang babae. Matapos siyang masugatan ng husto, kinaladkad ni Jang ang bangkay ng babae palabas ng sasakyan patungo sa kanyang bahay. Doon, hubot-hubad si Juyon at nakabalot na sa isang plastic bag. Buhay pa siya sa mga oras na yun, ngunit wala siyang malay na nakahiga sa sahig. Itinali siya ni Jang gamit ang isang kadena, at kumuha ng matalas na kutsilyo para pagpira-pirasuhin siya. Nagmakaawa si Juyon para sa kanyang buhay, ngunit hindi naawa si Jang sa kanya. Walang awa niyang pinatay ang babae, pinutol ang kanyang katawan sa maliliit na piraso, at pagkatapos ay itinapon na ang mga ito. Nahulog ang kanyang engagement ring sa proseso at hindi ito mahanap ni Jang kahit saan. Kinabukasan, nakita ng isang maliit na batang lalaki ang kanyang tainga sa isang itim na plastic bag at ipinaalam ito sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, binuo ang isang police team at sinimulan nilang hanapin ang mga bahagi ng kanyang katawan sa ilog. Ang ama ni Juyon na isang detective, ay nalungkot sa kanyang karumal-dumal na pagkamatay, at kalaunan ay nakarating na sa crime scene. Pinigilan siya